Hindi nag-agree. Kaya asawa mo nag-react sa passion. Kaya nga eh. Actually, kanina pagkatapos nung sayaw nila, parang may matay na ata. Hindi na lang dito absent. Kaya nga po eh. So, good morning po sa bawat isa. So, bali yun nga, I was assigned by pastor to preach today. So actually, ilang beses na ako nilapitan. So, ilang beses na rin ako tumanggi sa kanya. So ngayon, talagang siguro kaloob na rin ng Panginoon. Tsaka yung actually natataon kasi yung topic ko related dun sa pagtanggap ko dun sa mensahe. So kapag-aaralan naman po natin ito mamaya. So bago po pala tayo magsimula, let us pray po muna. Dear God in heaven, salamat po ulit Panginoon ko sa inyo, Panginoon ko na pinagkaloob niyo po yung buhay niyo para sa amin, Panginoon ko, to save us, Panginoon ko. Lord, as we study your words, Panginoon ko, Lord, help us to understand, Panginoon ko, yung mga mensahe na ipagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Naway maintindihan po ng bawat isa ito, Panginoon ko, and mai-apply sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, I pray din, Panginoon ko, na lahat po ng aking sasabihin sa inyo lang po manggaling, and help me, Panginoon ko, na may deliver po yung mensahe ng maganda, Panginoon ko. Again, maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Nakita ko si Brother Nestor. Nandiyan niyo pala. Welcome po ulit, Nestor. Nesto. Balik na yan. So, Okay na yung mic. Okay na yun. sige, Pastor. Medyo pampawala lang ng kaba, Pastor. So, today po, alam naman po natin, sinicelebrate natin yung resurrection ni Jesus Christ. So, today po, ang topic po ng aking mensahe ay a day that died. So, sa Tagalog po, ang pagkamatay ng kamatayan. So, parang redundant po, di ba po? Pagkamatay ng kamatayan. So, ang death daw po, greatest enemy daw po ni Jesus Christ yun. So, nung mamatay si Jesus Christ, so bali si Satan, inaabangan niya yun. Kasi nga, gusto niyang mapatunayan kung si Jesus Christ ay mabubuhay. After 3 days, yun nga, si Jesus Christ nabuhay. So, kaya when death died, 2,000 years ago, death lost. Kaya tayo daw pong mga Kristiyano, ito daw po yung central ng Christianity natin, yung resurrection of Jesus Christ. Sabi po ni Paul, dun sa verse, aanhin daw po natin yung pag-preaching natin kung hindi naman daw po nabuhay si Jesus Christ. Which is totoo naman po. Bali, ba't pa daw po tayo magkikita-kita tuwing linggo, di ba? Pupunta tayo sa simbahan, nagbabasa tayo ng Bible. Kung hindi naman po bumangon si Jesus Christ, di ba po, parang nonsense din po yun, wala din pong kwenta. Yun po yung naging argumento ni Paul na bumangon si Jesus Christ so that we can continue to expand the kingdom of God. Yung death daw po is reality. So, katotohanan daw po yun. So, alam naman po natin yung death, darating at darating po yun sa bawat isa. So, hindi natin ito may iwasan. So, darating at darating po yun. Di ba po, ang death nga po, halos karamihan sa atin, natatakot tayo na mamatay. Pero mga kapatid, ito po yung magandang balita. Doon po sa binasa natin sa 1 Corinthians verse 15. Chapter 15 verse 6. Basahin ko po sa inyo. Marami pa sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. So, ibig sabihin po nito, sinulat po ni Paul yung letters ng Corinthians 40 years ago na. So, ibig sabihin, 40 years na yung lumipas. Si Paul po, a little background lang po, bago po siya ma-convert, 10 years
bago siya ma-convert after crucifixion ni Jesus Christ. And then, nag-service po si Paul sa Corinthians, mga 30 to 40 years. So, sinabi din po dun sa verse 6 na yung mga tao, yung mga tao na buhay pa that time, hindi binago nila yung statement nila. So, ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, 40 years na yung nakakalipas, hindi pa rin nila binabago yung statement nila. Hindi nila pwedeng itago yung katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Na si Jesus Christ po ay muling nabuhay. Di ba po kung hindi totoo yun, yung balitang pong yun ay totally wala na. So, ibig sabihin, hindi na siya kumalat. Actually, until now, di ba po, 20 years ago na, sineselebrate pa rin natin at ini-enjoy natin yung pagkabuhay ni Jesus Christ. Una kasi, importante daw po yung resurrection ni Jesus Christ. Para dumating daw po yung panahon na mare-resurrect din yung mga dead. Kasi kung hindi daw po na-resurrect si Jesus Christ, hindi din daw po tayo mare-resurrect. Meaning, hopeless po tayo. And then, yun po, sabi ko sa inyo kanina, no need to preach yung gospel. Pero dahil nabuhay ang Panginoon, sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15, actually, sabi nga po ni Pastor, 3 outline lang po ito. So, yung 3 outline, ito po yung resurrection ni Jesus Christ, which is yung po yung tatalakayin natin ngayon, and then yung resurrection of the dead, which is ito po yung nasa middle part ng 1 Corinthians chapter 15. And then yung third part, ito po yung the resurrection of the body o yung glorified body, which is ito po yung parang penalty ng 1 Corinthians verse 15. Pero yung unang-una po yung resurrection ni Christ yung tatalakayin po natin ngayon. Ang resurrection ni Christ, ang unang point po na i-discuss natin is yung the reminders. So, the reminders na makikita po natin sa verse 1 hanggang verse 3. So, ano po ba yung reminders? So, ang ibig sabihin, reminders, ibig sabihin po na pwede na tayong mag-pursue or mag-proceed sa gospel or sa good news. Dahil sa resurrection ni Christ, bali sinulat po ni Paul 75 times yung salitang Evangelion with connected po sa resurrection ni Jesus Christ. So, mga kapatid, ano po ba yung Evangelion? Or yung evangelism? So, sabi po dito, yung Evangelion daw po, yun daw po ay good news. So, basahin ko po sa inyo yung meaning nung sa Christianity. Evangelion refers to the gospel, translated to the Greek word evangelion. So, it refers to the good news about Jesus Christ and His salvation. So, again po, sinulat po ni Paul 75 times yung salitang evangelion with connected sa resurrection. So, ang resurrection meaning, it's about gospel. So, it's about Jesus Christ. Kaya, yung point po, ang kahalagahan ng resurrection is reminders. So, ibig sabihin po, reminders for us for good news. Ang distinguished mark, kaya po, good news, the birth, the suffering, the death, and the resurrection, yun po yung gospel. So, simula nung nabuhay siya, hanggang mamatay siya, yun po yung gospel. Kaya again, kung wala pong resurrection, hindi po tayo magkikita-kita. So, wala pong meaning. Ang Christianity din daw po ay unique. So, tingin po natin bakit daw po tayo unique bilang mga Kristiyano. So, unique daw po tayo kasi
tayo lang daw po yung may good news at mayroong resurrection, which is si Jesus Christ. Yung iba daw po, puro good works lang. Yung iba, di ba, yung mga Muslim, merong 5 pillars of faith, which is yung pagpunta nila sa Mecca, pagbabasa nila ng Bible 3 times a day, yung Ramadan, yung fasting, o yung Quran, o yung pagpapalo nila kay Allah. So, samantalang tayo, di ba po, ang atin lang heroes of death. So, distinguishing tayo lang ang merong ganun, na merong Diyos na muling nabuhay. Halimbawa po, di ba po, yung sinasabi ni Pastor, na, di ba, si Felix na Manalo, di ba, hanggang ayon, hindi pa rin bumabangon. Si Muhammad, ganun din po, di ba po? Si Buddha, ganun din po. Pero, tayo po, di ba po, si Jesus Christ bumangon. So, ibig sabihin lang po nun, sila po ay mga hindi tunay na tao. Hindi na tunay na Diyos. Ngayon po, di ba po, kung si Kubuloy nga po, pag namatay, di ba po, tingin niyo po, babangon din po ba siya? Diba, hindi. Kasi hindi siya tunay na Diyos. So, yun po yung unique sa mga Kristiyano tulad natin, na meron tayong Diyos na muling nabuhay. Ang resurrection daw po sa verse 2, pinapakita dito, because of the resurrection we are saved po. Our spirit will go to the Lord also after we die. And after we die po, we will be resurrected also. Sapagkat syempre naranasan na rin ni Kristo yun. Kaya mga kapatid, tayo daw po ay mag-hold firmly sa resurrection. Dahil nga, nabuhay ang Panginoon, hindi tayo bibitaw dun sa pananampalatayang yun. Amen po ba doon? Hindi tayo bibitaw kailanman sa pananampalataya dahil nabuhay si Kristo. Ang tawag po dito, ito po yung hold fast or hold firmly, na makikita natin sa tatlong verse po to. Titus chapter 1 verse 9, Hebrews chapter 3 verse 14, Hebrews 4 chapter 14. So basahin ko po sa inyo yung isa, yung Titus chapter 1 verse 9. He must hold firmly to the trustworthy message as it has been taught, so that he can encourage others by sound doctrine and refute those who oppose him. So, kaya mga kapatid, tinuturuan po tayo dito na mag-hold firmly dun sa faith. Believe on the resurrection faith. Kaya yun po yung reminders. Resurrection is about gospel, is about Jesus Christ. So, reminders, ibig sabihin, reminders for us for good news. So, bali yun po yung first point na related sa resurrection, yung reminders po. Bali, yung pangalawa pong i-discuss ko po sa inyo is about regarding resurrection is yung the place of resurrection in the gospel. So, ito rin po yung binanggit ko kanina, ito po yung major content. Kasi, sa panahon ng Corinthians, marami yung, kung nabasa niyo yung maraming nagdi-deny kay Jesus Christ dun sa resurrection niya. Maraming kunwari Kristiyano dun sa loob ng Corinthian church, pero they deny and they don't believe in the resurrection of Jesus Christ. They follow yung Judaism, ibig sabihin yung mga parang katang-isip lang ng mga tao. Ang tingin ng marami, agnostic, yung sumasamba sa katiganuhan or yung katiganuhan that body is evil. Ngayon daw po, kung yung body daw po is evil, babangon lang din, wala din kwenta yun, di ba po? Hindi ganun yung Panginoon. So, yun yung tinuturo dito sa atin. The place of resurrection in the gospel, para sa atin daw po ay primary and highlighted. So, ano po bang ibig sabihin nito sa atin? Ang ibig sabihin daw po nito, wag daw po tayong mag-share ng gospel or magtuturo ng salita ng Diyos kung
hindi naman din po natin isi-share na si Jesus Christ daw po ay muling nabuhay. So, parang pag nag-share po tayo, automatically, i-share natin na si Jesus Christ ay nabuhay para sa atin or para sa mga kasalanan natin. Marami po kasing marami po ngayon, di ba po, maraming hindi naniniwala sa Kanya. Tsaka dun sa panahon ng Biblia, marami din po ang dumilinag sa resurrection ni Jesus Christ. So, tingnan po natin sa Timothy, chapter 2, verse 16 to 18. Dito po sinasaad yung mga nagbabalita ng mali patungkol sa Diyos. Basahin ko po sa inyo, Timothy chapter 2, verse 16 to 18. Verse 16, iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo sa mga Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Pileto. Lumilihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo ng muling pagkabuhay na ganap. So, ang tawag po dito is they trying to parang deny or trying to upset yung good news, yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. So, minimes nila yung doctrine about the resurrection. Hanggang ngayon, di ba po, mayroon pa rin mga ganong tao na nagde-deny at nagkakalat ng hindi muling nabuhay si Jesus Christ. Balikan lang din po natin yung verse 16 kung saan yung nagpapatunay o yung witness during that time na nabuhay si Jesus Christ. Kung saan po, sinasabi dun po yung bilang ng mga tao kung saan nagpakita si Jesus Christ. Ibig sabihin, that time, merong mga tao na naka-witness kay Jesus Christ nung mabuhay siya o nung nagpakita siya. Basahin ko po sa inyo yung verse 6. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Subalit, patay ang ilan. So, yun po yung nung after nung magpakita ni Jesus Christ kay Pedro, tsaka doon sa 12. So, malinaw po na sinasabi na yung 500 po, yun po yung witness o yung naging saksi nung mabuhay si Jesus Christ. So, ibig sabihin, may nakasaksi or totoo talagang nabuhay si Jesus Christ. Tayo nga, di ba po, 2 or 3 tao lang na kunwari nakakita ng event, di ba, naniniwala na. How much more pa yung 500 tao na nakakita, na nagpakita si Jesus Christ. Saka syempre yung 12 disciples. By the way, yun yung bagong mag-ascension si Jesus Christ. So, yun yung 500 nagpakita 500 tao na nakakita kay Jesus Christ. So, yung ascension po ni Jesus Christ, so, meron daw po may separate topic po related doon. So, i-discuss na lang po sa mga susunod na linggo. So, yun po yung pangalawang point po na di-discuss na, the place of resurrection in the gospel. So, yung pangatlo po, yung about yung resurrection po, o yung pangatlo na di-discuss natin, is yung satisfaction of the Father. So, ayun po. Bali na resurrect si Jesus Christ, ibig sabihin, di ba, tinanggap ng Ama yung trabaho ni Jesus Christ na nag-sacrifice siya. So, ano po yung benefits nito sa atin na tinanggap ng Diyos yung trabaho ni Jesus Christ na namatay siya? So, ang benefits daw po nito, hindi na daw po tayo maliligaw. So, hindi na tayo magsisink or hindi na tayo mawawala. Tayo ngayon ay meron na daw pong patutunguhan dahil sa pagkabuhay ni Jesus Christ. Hindi na tayo tatawagin natin. Meaning, meron na daw po tayong hope or yung pag-asa.
meron na tayong yung pag-asa na nagbumula sa Kanya. Ang ano po bang challenge nito sa atin na parang nung pagkakaroon ng pag-asa. So, ang challenge po nito sa bawat isa sa atin, syempre, yun, magtuturo tayo, mag-preach tayo, or yung isi-share po natin yung gospel about yun kay Jesus Christ, tsaka dun sa salvation niya. So, yun po yung tatlong point na tinalakay po natin. So, in summary po, so bali dito na po matatapos yung message ko. In summary po, 20 years ago, Jesus was resurrected. So, 2,000 years ago, Jesus was resurrected. So, ano po bang ini-imply nito sa atin? So, ibig sabihin, Jesus Christ, it signifies his victory over death. Diba po, ang pagkamatay ng kamatayan. When death died, death lost. So, resurrection is about gospel. Sabi, it's about Jesus Christ. So, it reminds us for the good news. So, syempre, hindi lang basta-basta na-resurrect si Jesus Christ or may good news. So, dito po, ini-encourage po tayo na dahil may good news na, so, we need to share po yung gospel ni Jesus Christ. So, especially po sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. I-share din po natin si Jesus Christ sa kanila. Sa mga family natin na hindi pa nakakakilala, at least ma-share po din po natin si Jesus Christ sa kanila. So, I hope sa maiksing mensahe na po na ito, meron po tayong natutunan. Maraming salamat.